Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po ay nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Hindi yan, nagsabi lang ako ng totoo no, sa 20 pesos per kilo na bigas. Dahil that is a campaign promise and it's a little too late. Too little, too late siya. At magtataka ka, meron tayong 20 pesos per kilo na bigas. Bakit sa Visayas lang ito i-implement? Nakikita natin, mahina yung mga senador ng administrasyon doon sa Visayas. So, wag daw po pairalin ang crab mentality. Kaya nga ma'am, hindi yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon lang in-implement na panahon ng eleksyon. It's, sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon sa lugar, sa Visayas, kung saan mahina ang numero ng mga kandidato ni BBM. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon, may pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero, ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. So ngayon, oo, kumanta, oo, bakit hindi? Pero tinitingnan natin, ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Ha? Yan yung unang. Lagi na lang bangan. Sorry, ma'am. Alam mo ha? Sorry. Kasi naman sabi ko, hindi na ako. Alam niyo, yung bangat na yan, hindi totoo. Hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba bangag, galing bangag. Bangag yung bonggong! Oo. So, pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Ang sabi mo sa pakida. Butas yung bulsa! Butas yung bulsa! So, hindi talaga ako natawanan, tinawag siya bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Pangagay. Ang pinagdawanan ko, dahil
ang rally na yon ay kontra sa pag-amyenda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa pangatma. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Kung hindi, yung wala naman ako sinabi na pangalan. O, talaga. Alam niyo, may malaki pang pulungan ang Maynila para sa ating lahat. Hindi nila tayo kakayanin ni Kulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte. Kulong na. Hindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, diba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yung mga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan niyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa'yo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito, walang makakakontra sa akin ito. Kahit saan man sa mundo. Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga butante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan? Anong kapasidad niyan? Sino yan siya? Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior, ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil ilang beses na kayo tumanggap, magkano bilihan ng boto dito? 1,000? 1,000? Grabe, 2,000 lang? Lalo na, bigas ang dito palitan. Ilang kilo? 5 kilo, so magkano yun? 250? Mga 1,300 total ngayon ang bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, taasan niyo yung presyo ninyo. Tapos nung ito daw, itong eleksyon na ito, 2,000 to 3,000. Sabi ko, hindi niya pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga 2,000 to 3,000 daw yung bilihan ng moto doon. Kaya, kulang ang hingin ninyo. 1,300 ang natatanggap ninyo. O, hindi pa lahat. Oh. Bakit 1,300? Ang angkap, magkano ba angkap? Di ba 5,000? 2,000? Ay, kas pa yun. Diba? One for you, one for me, one for you, one for me.
Nawawala kasi yung respeto ng tao sa isa't isa. Sabihin ko sa inyo kung bakit mamaya nawawala yung respeto ha. Sana po, kabilihan ang boto. Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1,300? Wala! Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero bakit mahirap pa rin ang ating bayan? At bakit hirap pa rin kayo bumili ng bigas? Kasi binabibili ang boto nila! Kasi dapat, kung akap yan at galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo, pero tanungin nyo naman yung sarili nyo. Ang nagbigay ba nito ay karapat-dapat maging leader ng bayan natin? Dahil, malamang, ipusta ko yung isang paa ko, hindi niya pera yung binigay niya sa inyo. Pera yan ng bayan. So, tanggapin. Dahil itulong yan ng bayan. Huwag matakot kung iba ang iboto. Dahil unang-una, nakatago naman yung boto natin. At pangalawa, kung sino man yung manalo na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsehal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Kaya kung sino man yung nakaupo, magbibigay pa rin yan ng tulong